Good day everyone. Good day sir. So today we are going to create or design in SolidWorks. So this is the object that we will going to create in SolidWorks, and I will teach you how to do it step by step. So ang purpose na gagawin natin ngayon is to for me to share my knowledge to you about SolidWorks, and also for me to enhance my communication skills, and also to enhance my teaching ability on how to teach SolidWorks. And that's the main purpose of this video. So let's start. So yun, let's start. So first of all, ang kiklik natin dito is yung itong new, para makapag-create tayo ng bagong workplace. So part, then okay. So yan. So unang gagawin natin para hindi na tayo magbago ng units pag nagagawa na tayo is i-check yung unit na pagbabasihan natin, kung ito ba ay inches, millimeter, centimeter, or meter, yung unit na pagbabasihan ng object natin na i-create. So sa napili kong object, ang pagbabasihan ko is millimeter. So mmgs ang ating pipiliin. So yun. So let's start. Ang gagawin nating una is sketch tayo. So sketch, click natin tong sketch tab, then sketch, and front plane tayo gagawa. Then after nyan, click tayo ng line. Siyempre gagawa muna tayo ng 2D drawing para tayo ay bago makapag 3D. So yun, nag-create ako ng horizontal line. So yun, after nyan is magke-create naman tayo ng curve line, kasi as you can see sa ating object, meron siyang pa-curve sa gitna. So ang technique dyan is yung ipe-press nyo ng matagal, then i-stretch nyo yung line, then pagbalik nyan, yan, naka-curve na yan. So yan yung technique na ginagawa ko pag magka-curve ako ng line. Stretch lang, then balik, then curve na. Then yan, once na malalaman natin tong okay na pag nag 90 degrees na ayon sa ating object. So yun, pwede na nating i-release. So magagawa ulit tayo ng line dito, vertical naman. So yun, sunod dyan is, before natin is-mark dimension or lagay yung sukat, is gawin muna nating equal tong dalawang line na to. So paano yun? Paano natin select yung dalawang line na to? So syempre gagawa tayo ng kiklik natin yung control sa ating keyboard. Click control, press natin, i-hold natin. Ito. Press control, i-hold natin yung control, and then click natin yung dalawang line. Yan, click natin yung dalawa. Then may lalabas sa left side ng screen natin na add relation. So ang pipiliin natin is equal. So yan, kahit anong ilagay kong linya dyan or kahit anong ilagay kong sukat dyan is magkapare sila. So ang sukat na ilalagay ko dito is 150. So yan. Then dito naman is 260. So ayan. So after nyan, check natin, then exit na tayo sa front plane. Dito naman tayo sa right plane mag-i-sketch. So click right plane, then sketch. So gagawa tayo ng bilog na ito yung mismong natin ng paglalagyan ng pagbabasihan ng pagsasweep natin mamaya. Ang sweep is isang command na sumusunod para mapakapal or maging 3D yung ating object, yung ating 2D drawing. So yan, nalagyan na natin. So ang sukat ng ating bilog is
290. So ayan, yan ang sukat ng ating bilog. So after nyan, punta tayo dito sa features, then select swept boss base. So ayan, ang kiklik natin dito sa parang blue sa blue na ito, syempre yung ating circle. So dito sa pink naman, itong pinaka curve. So ayan, yan ang makalalabasan yan. So as you can see, para siyang solid. So ang kailangan natin is yung hollow yung gitna or butas yung gitna. So ang gagawin natin dyan is itong check natin itong thin features. So yan, as you can see, naging butas na yung gitna niya, pero kailangan natin kapalan. So gagawin natin 40 ang kapal niya. So yan, kumapal na siya, pero napansin natin na parang palabas yung pagkapal niya. So ang kailangan natin kasi is yung paloob yung pagkapal niya. So ang kailangan natin dito pindutin is itong parang arrow na to na magkabaliktaran. So yan, o yan, okay na. So yan, naging ayos na yung pag swept boss base natin. So i-check na natin to. O yan, so okay na yung ating middle part ng ating object. So ang gagawin naman natin next is click natin to, then back tayo sa sketch tab, then sketch natin. Then after nyan, gagawa tayo sa click natin tong center rectangle, and then ilagay natin dito sa middle, then drag natin. So yan, ito yung extrude natin mamaya. So susukatan natin to, which is 360 din dito sa taas. So ayan, so naging ayos na, naging 360 na parehas. So yan, naging 360 na parehas. So ang gagawin natin next dyan is extrude na natin yan, extrude. So next na gagawin is, so yan, so ang kapal ng pag-extrude natin is 50 mm. So yan, 50 mm yan. So napansin natin na palabas na naman yung extrude nya. So ang kailangan natin is paloob. So pipindutin ulit natin itong arrow na to. So yan, naging paloob na siya. And napansin din natin na wala ulit butas yung gitna nya. So dito naman, pag nag-extrude tayo, ang pipiliin naman natin is select contours. So pipili lang tayo dyan kung ano yung extrude natin. So ang extrude natin dyan is yung outside part lang, kasi gusto na natin may butas yung gitna. So yan, okay na. Check natin kung maganda ang kalalabasan. So yan, naging okay naman siya. And then after nyan ay i-fillet naman natin yung mga gilid. So paano yung pag-fillet? So ganito lang, kagaya ng ginawa natin sa dalawang line kanina. Select natin yung bawat corner. So press control, then click, then lagay natin, press control, click, press control, click, press control, click. So ayan, after nya na-highlight na natin, then click fillet dito sa ating features tab, then fillet. Then after nyan is dito babaguhin natin yung sukat nyan. Dapat kasi ay 20 mm siya yung fillet nya. So yan, after nyan, check natin. So yan, naging ayos na yung pagka-fillet nya. So ang pag-fillet kasi, nalilito kasi tayo sa pronunciation kung fillet of fillet. So ang napili kong pronunciation is fillet. So pwede din namang fillet. So yun, pagka-fillet natin, so ang fillet kasi is yung parang pagtatanggal niya sa sharp edges ng mga objects natin. So yun ang ginawa natin dyan. So after nyan, i-select natin to, then sketch ulit tayo. Gagawin naman natin yung mga butas dito na 4. So yan, sketch natin, then ang gagawin natin is center rectangle ulit. So yan, center rectangle,
Pagka-click natin yan, susukatan ulit natin. Yung sukat niyan is 260. Then after nyan is 260 ulit din dito. 260. So yan. Okay. Then ang gagawin natin dyan is lalagyan natin ng circle yan para sa butas. Okay. Then so after nyan, sukatan muna natin. Ang sukat nito is 60. So pagkasukat natin, extrude cut na natin yan. Back tayo sa features, then extrude cut. Yan, dyan. Then after nyan, yan, na-extrude cut na natin. So yan, 10mm. So ganyan lang ka ang ating extrude cut. So check natin. So yan. Yan ang extrude cut natin. So after nyan, ito naman, sketch din ulit tayo dito. Then create tayo ng circle. So yan, as you can see, walang center sa gitna. Paano natin malalaman yung center sa gitna nyan? So lalagay lang natin yan sa mismong circle. Then yan, automatically lalabas na yung center. So yan. Okay. Then smart dimension tayo. Then 30. Ang kanyang sukat 30. Yan. Then extrude cut ulit natin yan. Extrude cut. Pagka-extrude cut natin, hindi na blind yung gagamitin natin kasi hanggang dito yung ating butas. Pwede din namang blind, gagawin lang natin 50mm to. Pwede din namang blind, gagawin lang natin yan kasukat ng lapad ng ating pag-extrude. So yan. So yan. Pero pwede din namang up to next para hanggang dyan lang yung pag-extrude cut nya. Then check natin. So yan. Okay naman yung kanyang pag-extrude cut. So after nyan, gagamit naman tayo ng, so itong pagbabago-bago ko ng view is nagkiniklik ko lang yung spacebar. Yan yung technique ko sa pagbabago-bago ng view. So yan, kiniklik ko lang. Then yan. Then yan, after nyan, para ma-distribute natin itong bilog na to nang hindi na paulit-ulit yung ginagawa natin, is gagamit lang tayo ng circular pattern. So circular pattern. So yan, circular pattern. First, gagamit tayo ng circular pattern. So dito, circular pattern, select natin sa direction is yung middle. Ito middle. So dito naman is yung dalawang in-extrude natin. So yan. So you can see, na siya. Pipiliin lang natin is equal spacing 360 degrees and 4 lang. So pag dinagdagan natin yung maging ganun. So 4 lang. So check natin. Then yan, naging okay na. Then doon naman tayo sa other side na ganun lang din yung gagawin natin. Ganun ulit, center, rectangle. So pagkuha ng center, ganito yung ginagawa ko. Sinusundan ko yung dotted line. Then lalabas dyan. Yan. Tapos yan, smart dimension, 360 ulit. 360 lang ulit. 360. Yan. After nyan ay extrude na natin yan. Extrude boss base. So yan, in-extrude na natin. So as you can see, palabas ulit. Ito ulit pipindutin natin dyan.
and 50 millimeters ang ano niyan, ang kapal. So yan, meron na naman sa gitna. So ang gagawin natin dyan ay select contour. So dito lang extrude nya, then yan, kagaya lang kanina, yan, okay na. Then fillet tayo, control press, then control press. So yan, ang gagawin naman natin next is yung mag-sketch ulit. Fillet natin 20 millimeters ulit, then check. After nyan is ito na, sketch ulit tayo dyan, click natin to, then sketch. Then after nun is center rectangle ulit, hanap tayo ng center, yan. Tapos sukat ulit tayo, 260 naman, gaya lang kanina, 260. So ayan, ganun lang siya. Then after nyan is circle tayo dito, circle. Then ang sukat niya is 60. Then after nyan is extrude cut ulit tayo, extrude cut natin. 10 lang ang kailangan natin dyan na extrude. So check natin, kagaya lang kanina dyan. Then sketch ulit tayo dyan. Then after nyan is circle, yung center, dito ulit tayo para lumabas yung center nya. Then yan, tas 30 ulit to, 30 ang smart dimension. Then after nyan is extrude cut ulit tayo, extrude cut. Then pipiliin natin is kagaya kanina, up to next. So yan, then check natin. So yun, yung kagaya natin pag separate ng mga bilog na yan, ang gagawin lang ulit natin is yung ating circular pattern. So dito sa direction, ito center. So dito naman ang pipiliin ulit natin is equal spacing 360 degrees tsaka 4 lang. Tapos dito pipiliin natin dyan is dalawang in-extrude natin. So yan, makikita natin lumalabas na sila. Then check natin, yan, naging okay na. So yan yung object natin. So ito yung object natin. So ayan, makikita natin, ganun yung itsura nya. So pwede natin siyang palitan ng appearance, pwede natin siyang palitan ng color, gawin metal, gawin natin polish steel, yan, ganun yung itsura nya. Polish bronze, ganyan. Dito yun makikita sa parang bola na iba't ibang kulay. So dito naman is platinum, gawin natin platinum, yan, ganun mangyayari sa kanya. So sa solids, dito sa white, red, yan, pwede natin iba't ibahin yung kulay nya. So yan, marami pang iba, and yun lang. I hope na madami kayong natutunan sa ating ginawang object, and hopefully is ma-apply nyo to sa mga gagawin na inyong mga SolidWorks project. So yun lang po, maraming salamat po, and sana po is madami kayong natutunan, and thank you po. So that's all. Sana po is may natutunan kayo sa akin mga
tinuro sa SolidWorks, sa step-by-step teaching ko po sa SolidWorks. And have a good day. Thank you po for watching.